Welcome to Faithful Life, ang channel na humuhuhukay sa mga higante ng pananampalataya, naglalahad ng matatag na doktrina mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan at nagdadala ng lalim ng Reformed theology direkta sa inyong screen. Okay, sige, simulan na natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang sermon ni Charles Spurgeon mula pa noong, 1858. Oo, 1858, napakatagal na. At ang pinagbatayan niya isang talata lang mula sa aklat ng mga Ebreo. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon at magpakailanman. So ang tanong, paano makakatulong ang isang lumang-lumang sermon sa mga problema natin ngayon? Magandang tanong talaga yan. Kasi ang unang ginawa ni Spurgeon, hindi niya agad tinalakay ang Diyos. Ang tinalakay niya, tayo, ang karanasan natin. Nagsimula siya sa atin. Oo, inilarawan niya ang buhay ng tao na parang dagat. Alam mo yun, pabago-bago. Minsan kalmado, minsan maalon. Totoo yan. Sabi niya, isipin mo lang ang nakaraang taon. Baka nagsimula kang mayaman, tapos biglang nagkaproblema sa negosyo, o kaya malusog ka, tapos ngayon may iniinda ka. Yun. Yung pinakamasakit, may kasama ka sa pamilya noon, na ngayon, wala na. Lahat ng kinakapitan natin sa mundo, parang buhangin lang, di ba? Tinatangay ng alon. Eksakto. Walang permanenteng mahahawakan. At sa gitna ng lahat ng yan, sabi ni Spurgeon, may isang bagay, isang persona na hindi nagbabago. At yun yung angkla na kailangan natin. Yun ang dalampasigan. Yung matatag na lupa matapos kang alunin. Ayun! Yun ang sentro ng buong sermon, ang kaaliwan na matatagpuan sa isang Diyos na hindi kailanman nagbabago. At mahalaga ning tandaan, di ba, kung para kanino itong sermon na to, hindi ito para sa mga profesor sa seminaryo. Tama! Ipinangaran niya ito sa mga ordinaryong tao, mga manggagawa, mga ina, mga pamilya sa London. So pinapakita niya na yung malalalim na doktrina. Ay para sa lahat, kasi naniniwala siya na ang pag-aaral tungkol sa Diyos, yan ang pinaka-practical na gamot para sa kaluluwa. Yan ang kailangan natin para lumakas. Okay, sige. Himayin na natin. Paano niya ipinaliwanag yung hindi pagbabago ni Kristo? Hinati niya sa tatlo, di ba? Oo, tatlong bahagi. Ano yung una? Yung pinakapundasyon sa lahat. Ang una ay hindi siya nagbabago sa kanyang pagkatao, sa kanyang mismong person. Anong ibig sabihin yan sa practical na paraan? Kasi tayo pagbabago ang pangalan natin. Yan mismo ang punto niya. Ginamit niya tayong salamin. Tayo, di ba, mula sanggol, lumalaki, tumatanda, nangungulubot. Nanghihina. Oo, namihina. Pero si Kristo sa kanyang kaluwalhatian, laging bata, laging sariwa, laging malakas. Hindi kumukupas yung kapangyarihan niya. Pati yung isip natin, di ba? Yung mga paniniwala ko dati. Ngayon, iniisip ko, ano ba yun? Bakit ko pinaniwalaan yon? Pero si Kristo, hindi ganon. Hindi talaga. Siya ay omniscient. Alam na niya ang lahat mula pa sa simula. Walang bagong informasyon para sa kanya. At yung katatagan natin. Yan. Guilty ako dyan. Lahat tayo. Isang araw, parang kaya natin lahat. Kinabukasan, parang guguho na ang mundo. Pero si Kristo, laging matatag. Laging dalisay. Walang araw na off siya. Consistent. Consistent. Ginamit pa ni Spurgeon yung mga imahe sa Biblia Sa awit ni Solomon, siya yung pinakapilili sa 10,000. Sa pahayag, yung buhok niya maputi, simbolo ng karunungan. Ang punto, yung Kristong nakilala ng mga alagad, siya pa rin yung Kristo ngayon, walang bawas. Okay, so sa kanyang esensya, hindi siya nagbabago. Ang laki ng konseptong yan. Pero paano naman sa mga relasyon niya? Lalo na sa pinakamahalaga sa lahat. Diyan na pumapasok yung pangalawang punto na siyang nagbibigay sa atin ng kumpiyansa, hindi siya nagbabago sa kanyang relasyon sa Ama. At bakit yan mahalaga para sa atin? Kasi isipin mo, bago pa man likhan ang mundo, siya na yung minamahal na anak. Sa binyag niya, narinig ng lahat, ito ang aking anak na minamahal. Kahit doon sa krus, yung pinakamatinding sandali. Oo, kahit sa krus. At ngayon, sa kanan ng Ama, siya pa rin yung anak na kinalulugdan. At ang ibig sabihin niyan para sa atin, para sa'yo na nakikinig, ay yung panalangin mo kasing bisa pa rin. Dahil sa relasyon na yon. Eksakto.
Dahil mahal siya ng Ama at ikaw ay nasa Kanya, laging bukas ang puso ng Ama para sa'yo. Garantisado yung paglapit mo sa Diyos. Wow, ang laking kapanatagan niyan. Okay, so una yung pagkatao niya. Pangalawa yung relasyon niya sa Ama. Punta na tayo sa pangatlo na sabi ni Spurgeon, yung pinakamatamis sa lahat. Oo, ito yung talagang tumatama sa puso. Hindi siya nagbabago sa kanyang pag-ibig para sa kanyang mga tao. At paano niya yun inilarawan? Ang ganda, sabi niya, isipin mo yung pag-ibig na naghanap sa'yo noong isa ka pang stranger. Isang tupa na naliligaw, malayo sa kanya. Kaaway pa nga niya. Kaaway pa nga niya, pero ganun nakatindi ang pag-ibig niya sa simula pa lang. At kahit ngayong kanya na tayo, marami pa rin tayong pagkukulang. Aminin natin. Minsan parang ang hirap nating mahalin. Totoo, at kinilala yan ni Spurgeon. Sabi niya may mga pagkakataon na dinidisiplina tayo ni Kristo, pero kahit sa gitna ng pagdidisiplina, yung pangalan mo nakaukit pa rin sa mga palad niya. Hindi nababawasan ang pag-ibig niya dahil sa mga pagkakamali mo. At ito yung bahagi na, para sa akin, nakakabaliw isipin. Yung sinabi niyang ang pag-ibig ni Kristo sa iyo ngayon. Oo, ngayon mismo. Sa gitna ng mga kahinaan mo ay kasing tindi na. Kasing perpekto na ang pag-ibig na mararanasan mo sa langit? Nakakabaliw at nakakapagpalaya, di ba? Kasi ibig sabihin, hindi mo kailangang pagtrabahuhan ng pag-ibig niya. Hindi yan madadagdagan kapag naging mabuti ka at hindi mababawasan kapag nagkamali ka. Dahil hindi yan tungkol sa atin. Tungkol yan sa Anya. Ayon. At siya, hindi nagbabago. Wow! At kung hindi nagbabago ang pag-ibig niya, natural na ang pagtanggap niya rin ay hindi nagbabago. Dito na yata pumasok yung personal na kwento ni Spurgeon. Oo, dito naging napaka-personal ng sermon. Binigyang diin niya na hindi nagbabago si Kristo sa kanyang pagtanggap sa mga makasalanan. Ikinuwento niya yung sarili niyang karanasan noong teenager pa lang siya. Puno ng bigat ng kasalanan. Oo. Sabi niya, noong una siyang lumapit kay Jesus, ang nasa isip niya, itataboy siya. Puno siya ng takot. Yan yung kasimunalingan na naririnig natin, di ba? Na kailangan mo munang ayusin ang sarili mo. Eksakto. Pero ang naranasan niya, yung kabaliktaran. Ang bumungad sa kanya, yung mga salita mula kay Isaias, ako mismo ang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang at hindi ko naaalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Grabe! Mula sa sariling karanasan niya yon, nagbigay siya ng isang napakalakas na paanyaya. Ganon na nga. Sabi niya, yung Jesus na tumanggap sa kanya, yung Jesus na tumanggap sa magnanakaw sa krus, yung Jesus na tumanggap sa masamang haring si Manases, Ay siya pa rin Jesus ngayon. siya pa rin. Kaya ang paanyaya niya sa iyo na nakikinig, direkta at personal. Halika at subukan mo siya. Kung uhaw ka, umaagos pa rin yung bukal. Kung marumi ka, kaya ka pa rin linisin ng dugo niya. Dito na natin nakikita kung paano yung malalim na doktrina nagiging praktikal na angkla. Pero hinirap din niya yung isang karaniwang tanong, no? Yung, kung hindi siya nagbabago, bakit kahapon ang saya-saya ko? Pero ngayon parang ang layo niya. Napakatotoo ang tanong niyan. At ang sagot ni Spurgeon, simple pero malalim. Hindi si Kristo ang nagbago, kundi ikaw. Tayo ang nagbago. Tayo. Gumamit siya ng analohiya. Yung araw daw, laging nagniningning. Pero dito sa lupa, minsan maulap. Nagbago ba yung araw? Hindi, may harang lang. May harang lang. Yung mga ulap ng pagod, ng pag-aalala, ng pagdududa. Yun ang humaharang. Pero hindi nun binabago ang katotohanan na nandoon pa rin siya. Hindi pa tunay ng pagbabago niya ang pagbabago ng nararamdaman mo. Tama, ang katatagan natin wala sa emosyon natin, kundi sa karakter niya. May isa pa siyang aral para sa mga nagdadalamhati. Ito yung kwento tungkol sa isang batang babae at sa nanay niya. Oo. Napakabisa nito. Ikinimento niya yung isang ina na walang tigil sa pag-iyak matapos mamatay ang asawa, tapos yung anak niya lumapit sa kanya. At nagtanong. Nagtanong ng isang simpleng tanong, Inay, patay na po ba ang Diyos? Parang sampal ng katotohanan yun, no? Ganun na nga, sabi ni Spurgeon, oo, nawalan ka ng asawa, pero ang manlilikha mo ang iyong asawa. Oo, naulila ka, pero may ama ka sa langit na hindi namamatay. Sa bawat kawalan dito sa lupa, tinuturo tayo pabalik sa Kanya na hindi kailanman mawawala. So, kung malinaw na yan sa atin,
Paano natin ito isa sa buhay ngayon? Ano yung mga practical na hakbang? Nagbigay siya ng ilang malinaw na payo. Una, ilagak mo ang pag-asa mo sa Kanya, hindi sa mga bagay dito sa mundo. Huwag mong itayo ang bahay mo sa buhangin. Sa karera, sa pera, kahit sa pamilya. Lahat yan. Lilipas, itayo mo sa bato na si Kristo. Pangalawa, yung hamon. Tularan mo siya, sikapin mong maging matatag. Oo, kung malapit ka sa Kanya, magiging kalmado ka kahit sa gitna ng pagsubok tulad ng kung paano ka masaya sa ibabaw ng bundok. At pangatlo, para sa mananampalataya, Maggalak ka. Ligtas ka. Gumamit pa siya ng isang matinding eksena, di ba? Kahit daw gumuho ang mundo, magdilim ang araw at umalon ang mga bundok. grabe, sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Ang mananampalataya mananatiling ligtas at panatag. Bakit? Dahil ang kaligtasan niya ay nakasalalay sa katatagan ng kanyang tagapagligtas. Pero yung katutaanan na yan, may kabilang panig, di ba? Isang babala. Oo, at napakadiretso niya dito. Sabi niya, kung hindi siya nagbabago sa mga pangako niya ng kaligtasan, ibig sabihin, hindi rin siya nagbabago sa kanyang mga babala tungkol sa kahatulan. Ni mo pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Eksakto. Yung Jesus na nangako ng buhay na walang hanggan, ay siya ring nagbabala tungkol sa apoy na hindi namamatay. Ang katapatan niya sa pangako ang garantiya ng katapatan niya sa babala. Kaya ang panawagan niya ay isang panawagan ng pagsisisi. At pagmamadali, halik sa anak, baka siya'y magalit. Lumapit ka sa kanya ngayon dahil ang pangako ng pagtanggap nananatili pa rin. Ang lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy. Yan ang buod ng lahat. Ang katiyakan natin hindi nakasabit sa isang sinulid na hawak natin. Nakasala lang ito sa isang hindi nagbabagong persona, sa isang hindi nagbabagong pag-ibig ni Hesukristo. Siya na siya ring kahapon, at ngayon, at magpakailanman. Kaya matapos nating himayin ang lahat ng ito, iiwan namin sa iyo ang isang huling tanong. Kung si Kristo ay hindi nagbabago sa kanyang kabanalan at sa kanyang mga babala, ano ang ibig sabihin nito sa mga version ng Kristyanismo ngayon na parang binabawasan o tinatanggal na ang konsepto ng poot ng Diyos sa kasalanan? Posible kayang sa kagustuhan nating maging mas komportable, nakagawa tayo ng isang Jesus na nagbabago ayon sa gusto natin. Isang bagay na sulit pag-isipan. If this episode has been helpful, subscribe to Faithful Life, hit the bell so you don't miss future episodes, and join us as we continue learning from the giants of the faith.